Jerry Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. Alas 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. All systems go na ang Department of Education sa pagbubukas ng klase ngayon sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa para sa school year 2025-2026. Inaasahan daw pong sasalubungin na naman ang mga guro ng mga lumang problema tulad ng sira silang classroom, mga lumang eskwelahan at siksikan sa klase dahil sa kakulangan ng silid-aralan na susi para maabot sana ang angkop na learning environment. Sa pagsisimula ng balik-eskwela, bibisitahin ni na Pangulong Bongbong Marcos at DepEd Secretary Sani Angara ang ilang paaralan sa Metro Manila at Laguna, kabilang ang Epifanio de los Santos Elementary School sa Singalong, Maynila, upang personal na makita ang sitwasyon. Mahigit naman sa 37,000 mga pulis ang i-deploy ng PNP batay na rin sa direktiba ng Pangulong Marcos na tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante at mga empleyado ng paaralan. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Pag may team ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? How's your weekend? Nakapag-recharge ba kayo? Karga na ba kayo? Hindi ng gasolina, ng dagdag na enerhiya sa katawan? Kailangan yan. Ang mga estudyante kaya natin ay handa nang pumasok. O bitin pa sa bakasyon. Ayun. Bitin daw kung batsero dahil binago na ulit ang opening of classes.
Kailangan ng gawin marami namang mga suspension of classes. Bumawi na lang kayo. Talagang pinaunahan na ng suspension of classes, ano? Mapaulan, mapainit, suspension of classes. Nangyayari yan. Di ba kaya nila inilipat dahil sa nung araw dahil sa maulan daw. Noong namang nalipat na mainit, mainit daw. Ngayon binalik na naman sa maulan. Yun mamaya nga magtanong tayo sa mga taga DepEd kung nasapol na nila. Ayun. Ang pabalik-balik na mga problemang yan. Tulad na lang din ng pambungad natin. Ano sabi ni Mother? Matindi. Inaasahan daw na sasalubungin na naman ang mga guro. Ng mga problema tulad ng sira-sirang classroom, siksikan sa classroom dahil sa kakulangan sa silid aralan. Luma naman na talaga yung problema na yan, kumbatsero. Luma nga pero talagang hindi pa rin nawawala. Hindi nawawala. Dahil, ilan ba yung kung tayo'y merong shortage sa housing, ganon din ang shortage. Meron din shortage sa classrooms. Kasi dumalaki populasyon natin Mabilis na paglaki ng populasyon, hindi nakakasunod ang mga pangangailangan natin. Hindi, may interview ang Pangulong Bongbong Marcos nung Brigada Eskwela. Sabi niya, yun daw pong mga disenyo, yung Marcos Design Building, nung tatay pa niya. Sabi niya mga 20 years lang yan Pan 20 to 25 years lang yan. Hanggang ngayon buhay pa. Buhay pa. Ilang taon na silang wala, 'di ba? Nung araw pa. Talagang sa totoong buhay, ang mga classrooms, kumbatsero at mga school buildings, hindi naman forever yan. Talagang pinapalitan dapat yan. At hindi lang dun sa structural integrity, pati dun sa pag-adapt sa panahon. Totoo yan. No? Kaya ito ang banner story ng pahayagang Philippine Star. 27.6 M. Ayan. Students return to school today. Ayan. Kasama kaya ang mga anak ninyo dyan? O ayaw pa rin pumasok? Ayaw pa rin gumising. Ganon din ang Manila Bulletin. Ayan DepEd ready for projected 27.6 million enrollees. Ayan. At syempre, sa ibang mga pahayagan, ibang mga balita ng sinusubaybayan. Giyera na po ang sinusubaybayan ng maraming mga dyaryo. Yung pangyayari dyan sa Israel at Iran na patuloy na nagpapaulan ng mga bomba. Nagpapaulan ng mga missile. Mamaya makibalita nga tayo sa mga kababayan natin doon. Dahil sa banner story ng pahayagang Tempo, yan daw ang pinaghahandaan. Land or sea repatriation. Ayan, ng mga kababayan natin doon, yung gustong umalis. Ang problema natin, may mga kababayan tayo, ayaw pa rin umalis doon. Meron na nga mga balita na may nasugatan, kumbatsero. Halimbawa, diyan po sa pahayagang The Daily Tribune. Ito po ang banner story ng Tribune, Iran's missile strikes injure 4 OFWs in Israel. Meron na raw pong mga nasugatang mga Pilipino dyan sa Israel. Makikibalita tayo lahat yan. At syempre mamaya, makikipag-usap tayo sa DepEd, kumbatsero. Kumustahin natin ang pagbubukas talaga ng klase sa araw na ito. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? At ang sabi naman daw po ng Pangulong Bongbong Marcos ay, handa na kami. Handa na raw po siyang magtanggal kahit kanyang kaibigan. Ayan, sa pwesto. Talaga? Promise? Yun yung hinihintay natin. Promise na ba yan? Mr. President, promise. Yun ang importante. Promise. Promise. At syempre, yung ibang sumusubaybay sa impeachment. Buhay pa ba ang impeachment? Ayan. Meron pa ba? May mangyayari pa ba? Yun. Lahat ng yan. Sa kabuuan ng palatuntunan, Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Oras po natin. Achi, Mr. Jalam Tang, Lakyam Chapsihun, 6:14 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS
Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, June 16, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Repatriation ng mga OFW si kinakasa ng pamahalaan sa tumitinding Israel-Iran crisis. Halos 2 piso kada litrong taas. Naku po. Taas. Presyo ng diesel at gasolina. Kasado na bukas. Tambalang Sara Aimee sa 2028 elections, maagang inulutang ni Senator Robin Padilla. DOH tiniyak na under control ang MPAC sa Pilipinas. 2 hinihinalang extortionist. Isa nagpanggapang USEC ng Malacanang. Arestado Ayun. sa baril at iligal na pampasabog sa Parañaque. 9 taong gulang na batang lalaki patay sa rabies sa Sarangani. 30 iba pang kumain naman sa napatay na aso. Inoobserbahan ng mga otoridad. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. nasa linya na natin ang Assistant Secretary ng Department of Education, ASEC for Strategic Management, si ASEC Roger Masapol. ASEC Roger, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga sa inyong dalawa, Ka Jerry and then Ka Tunying. Apo, kumusta po? Tuloy ho ba talaga ngayon ang pasukan o ipopospon pa Para natin? hindi ka pa makapaniwala. Pasukan na. Napasukan na. Tuloy ho ba, ASEC? Tuloy na ho ang pasukan natin. Ay nasaan nating papasok ang estimated na more than 27.6 million. 27, more than 27 million. Oo, dami. Public and private po yan. Public and private na po ito. Halo no? na. Oo. Saka ito po ay mula daycare hanggang mula kinder hanggang grade 12. Tama po yan, mula kinder. Hanggang Mula- grade 12. oo. Ito ho ba ang pinakamataas na? O taon-taon ba tumataas itong Populasyon ng binibilang natin na estudyante, populasyon ng estudyante? Ang pinakamataas po narating natin noong bago mag-pandemic po, nasa 28 million. Gano'n. no? Nung mag-pandemic po, bumagsak sa 26, tapos bumalik sa 27. Mas mataas po ngayon ang inaasahan natin ng konti previous year po. Oo, ganun pala no. Bumaba ng konti tas ngayon bumabalik na ulit. naman. Oo. Ibig sabihin ganun talaga kalakas ang pagdami ng populasyon ng Pilipinas, ano? Opo, medyo sa totoo lang medyo nag-slow down na yung ating population growth, pero tumataas pa rin siya. Mabilis pero hindi siya ganun kataas nung mga previous years po. kumpara sa mga nakakaraan. Mga nakaraan kasi umabot yata ng mga almost 2.5% ang growth rate natin, ASEC no? Tama po yan, ngayon po nasa 1.8 na lang po yung growth rate. Ganoon kumukonti ng ang pagtaas ng populasyon. Pero ano po bang magiging style ng pag-aaral? Parang hybrid pa din? Combination po siya, pero largely po face-to-face pa rin siya. Pero alam nyo naman po yung ating backlog sa classroom po, malaki po talaga eh. Pero ang ginagawa po ng DepEd, number 1, ini-increase po natin yung ating allocation doon sa voucher para voucher sa doon education service contracting sa ating mga private schools. Para more or less ma-accommodate nila yung mga excess sa ating public school.
Pangalawa po, pinipili natin yung mga bata na tinatawag nating independent learners para sila yung mga mag-distance na o kaya virtual na yung kanilang modality. So yung kung sakaling dumating ulit ang mga pagkakataon na magkakaroon ng suspension of classes dahil naman sa ulan ngayon dahil panahon ng tag-ulan, hindi ho masyadong maapektuhan ng mga estudyante natin dahil sa natutunan nating hybrid. Ano ho? Tama po yan, oo. Isa yan sa mga magandang nangyari sa panahon ng pandemic natin. Na-test natin yung effectiveness ng mga distance learning modalities. Pero kumusta ho yung mga gamit? Di ba dati naging problema diyan bukod sa luma yung mahinang klase yung mga naibigay, kulang na kulang yung sa mga gamit sa mga lalo na sa public schools. Totoo po yun, may kakulangan po talaga, especially sa mga textbook kasi po may mga problema tayo sa procurement po. Marami pong nag-failure sa procurement sa textbook. Pangalawa, may kakulangan pa tayo sa mga computer laboratories natin, saka sa computer sets natin sa mga paaralan. Kaya nga po yung ating, kung mapapansin niyo yung ating 165,000 classroom shortage, ang plano po ni Secretary Angara is talagang itap na yung mga private sector natin through PPP. So, kasi nga po, just to explain, no, yung absorptive capacity natin as government, nakakapag-construct lang tayo ng classroom on the average of 1,500 a year. Pero ang ating backlog is 165, so parang it will take 50 years to mas maremedyohan yung deficit. Ang proposal po natin, which parang nag-agree naman po si Presidente, itap na natin yung private sector kasi mabilis po silang mag-construct in a large scale po. So, ibig sabihin, within the term of President Marcos, marami po makakonstruct pag po ang private sector po ang tinap natin through PPP. Itatayo sa mga government properties din, mga lote, lupa ng gobyerno. Sa lupa wala tayong problema, Asek. Mayroon po tayong problema sa lupa. Kaya nga po ang hindi po tayo magtatayo pag yung lupa ay parang hindi malinaw. Hindi malinaw. Oo, kaya po ang pinaka-immediate namin sa mga LGU po, parang matching po ba? O sige, magtatayo kami ng building sa inyong lugar pero hanap kayo ng lupa. Ng lupa. Ayun. Parang sa housing po pala, no? Oo nga, ganun din sa housing. Ganun po yata ang sistema ngayon sa housing. So, kung 155,000 classroom, 165 yata. 165,000 classroom shortage. 165,000. Tapos 1,500 classrooms lang ang naidadagdag taon-taon. Nako po. Hindi na pala natin maaabutan yung wala tayong problema sa classroom. Not in our lifetime. Mga abo na lang tayo no, mga lupa na lang tayo, alabok na tayo noon. Asek ano? Kaya nga po, tama siguro yung ni Secretary Angara na let's stop PPP, yung private sector. Kasi mataas po yung appetite ng private sector to help government address this. Magkano po ba gastos sa isang classroom, ang construction cost? Ngayon po, ang tumatakbo is nasa 3.5 million po yung isa. 3.5? Isang classroom. Turnkey na po yun? Bear pa lang yun, bear. All in na po yan. All in na. Akala ko naman may kwan na yun? May desk na yun? May mga upuan? Ay, wala po. Wala. Hindi pwede yan. Walang ganyang usapan. Sabi siguro ng mga... TV. Walang TV. Wala pang gamit. Wala pang pisara. Wala pang pisara. May pisara na po. May pisara na po yan. Pero yung mga additional upuan, yung upuan, lamesa, wala pa po yung pag-deliver. Pero sinisiguro namin na magta-timing kasi mahirap naman na nakatayo ka na ng classroom, walang delivery ng mga upuan. Mga gaano kalaki po ba yung standard na classroom, Asek? 7x9 po yung ating standard po. 7 meters by 9. So, gaano yun, kumbachero? Mga 63 square meters? Tama ba? Kina po yung
Opo. 63 square meters. 9.7. Yun nga po yung standard po natin. Pero alam nyo, yung ibang lugar sa ating bansa, lalo na yung mga IP community, parang sinasabi nila na mas gusto nila yung design ng classroom na mag-blend sa kanilang kultura, yung mga IP community. No? So, Teka muna, Asek, pasensya na po kayo. Wag niyo munang nagkukwenta kasi ako dito. Ang standard construction kumbachero ng bahay na to yung maayos-ayos na bahay na dito sa Metro Manila, maayos-ayos na bahay, hindi yung bahay ni Mother Malu na napakaganda. Kinukwenta yan per square meter. Per square meter. Ang construction cost po per square meter ng bahay na maayos-ayos na is from 30 to 35,000 kumbachero. Kung isara na natin muna sa 30 at 63 square meters, 63, kumbachero, walang 2 milyon yun Bakit ang mahal nung naniningil sa inyo? 3 point something million, secretary. Assistant secretary. Ano na po yan, mga ilang taon na pong ganun yung costing po natin. Siguro, consideration na yan doon sa soil testing, siguro po, Pati mga soil testing, kasi, lahat na ng kailangan sa construction. Hindi, yun natanong ko lang kasi naalala po kasi namin yung mga magagaling bang kontraktor na may kapartner ng mga NGO, mga private sector na nakakagawa ng classroom na mas murang dihamak. Baka nga kung ganun kaayos din naman sila gumawa, mabilis pang gumawa, kumbachero, baka hindi lang 1,500 ang kayang itayo sa isang taon. Kaya nga So yun hong 3.5 million worth na per classroom, sa DepEd po galing yung halaga na yon? Ano po yun? Computation po yan ng DPWH ko. Kasi po, di ba? DPWH pala. DPWH pala, no? So meron na bang mga takers? May mga nagpepresenta na ba, Asek? Yung sa private sector po? Apo. May mga may mga nagsasabit na po ng mga unsolicited proposal. Nasa process po ng approval yung proposal natin. Pero hopefully within the year po ma-approve po yung PPP natin. Palagay ko mapapababa pa yan, kung kasi ang mga classroom hindi naman kailangan naka-tiles Di ba? Tama. O kaya kung yung kasing isa sa yung isang factor kasi ginawa na siyang resilient po sa bagyo kailangan matibay. Kasi alam niyo naman, kaya mas dumadami yung ating sirang classroom because bagong tayo, hindi magandang pagkakagawa, agad. So, nabanggit nyo kanina yung mga Marcos type building, no? Isang matibay, hanggang ngayon, kahit pagyuhin yun, hindi talaga nasisira. Tinan mo na yan. Repair na lang namin yun, pinag-refurbish kasi maayos talaga ang foundation ng mga yan. Dapat talaga ganun, So, yung mga Marcos time classrooms, hindi pa ho kailangan tibagin yun, Asek, at palitan ng bago? Kailangan pong palitan yon kasi nga po, ang policy ng DepEd, pag naka 25 years na yung building, pwede na pong palitan. Yung Marcos type, ilang taon na yun. Ang tagal lang. Ilang dekada na, sana nga ganun yung magawang mga classroom. So, classroom pala yung pinag-uusapan natin ngayon. Maganda ho itong naisip na ito ni Secretary Sani Angara, na i-open ito sa private sector. Ano yung PPP? Anong PPP? Ano yung yung konsepto na yun, sir? Bali po, parang magiging domestic loan po siya. Instead na mag-borrow ka sa World Bank or ADB. Magbabaro ka domestically dito sa mga local players natin. So, yung mga yung mga construction company like yung mga malaking construction company natin, magtatayo sila ng mga building tapos i-amortize natin ng 10 years. So, babayaran natin sila ng 10 years. Okay. Nila. So, magiging loan po siya ng pero dahil domestic po siya, medyo hindi siya ganun kalaki kung mga multilateral bank ang ating gagamitin.
Oo. Saka siguro nananawagan din tayo sa mga humihingi ng SOP diyan. Baka pwede namang makatawad. Makatawad sa SOP, hindi lang sa o kaya naman yung mga masyado ng malalaki kita nyo sa mga government projects, baka pwede mag-donate kayo ng mga eskwelahan, yan naman, ng mga classrooms. Bawat isang congressman, ang laki naman ng nadadali mo, Kong. Yan ang inyong maging corporate social responsibility. Magpatayo ka ng classroom mula sa nakotong mo, sir. Oo, para naman medyo mabawas-bawasan na pagka kung nakukonsensya ka man, ano. Yun kung may konsensya ka pa. Yan sa classroom pa lang. Sa teachers natin, kulang daw ng 56,000. Tama po ba, Asek? Opo, may kakulangan po tayo ng ganon, pero may na-approve na po ang DBM ng 20,000. 20,000. And then, tama. Yung 16,000 po niyan ay created na. Ibig sabihin, pinipil up na po yan ng ating mga schools na nangangailangan. So, medyo po okay tayo ng konti sa teacher kasi nga yung 20,000 natin, that reduces our shortage to 30,000. Pero yun nga po, kulang pa rin. Kulang pa rin. Oo. At least very lumiliit. responsive po yung government ngayon sa pag-address ng ating mga kakulangan. Lumiliit yung gap. Okay, daming nag-a-apply kung batyero. Laki na sweldo Magkano na teacher 1, yung entry level, Asek? Nasa 28 na po yung ating entry level. Tinan nyo na yun, 28,000. 28,000. Pwede ho ba kami mag-apply ni Kumbachero? Kahit wala kaming lisensya. Hindi kami pasado sa teacher's exam. Volunteer teacher. Volunteer lang, volunteer. Pwede, magkano ho pag volunteer? Pambihira, volunteer nga. May allowance yan. Ano po? May honoraria po yan. May honoraria, Kumbachero. Sa mga yung mga teacher na hindi pa nakakapasa, pwedeng volunteer muna sila. Makatulong na. Ngayon pa lang, makatulong na. Talaga, oo. At pag nakapasa na sila yung priority. Yes. Actually, marami ng pasado. Kulang lang talaga tayo ng teacher items. Ang nakapasa nga, ang iba nasa private school. Kaya nga minsan naisip din namin, medyo kawawa din talaga ang private school. Kasi nga, ginagawa lang silang parang stepping stone. Stepping stone ng mga teachers na nabaliktad na ngayon private school. Nabaliktad na. Especially mga maliliit na private school. Totoo. Ang liliit ng sweldo, sir, sa private. Dati mataas na yung 15,000 dyan Dati kawawa ang mga nasa public schools, mga private school teachers dati ang medyo bigatin. Ngayon nabaliktad na. Wala na bang nagtitinda ng longganisang teacher? Asek, wala na ba bawal na bang magtinda ng ice candy yung teacher, papatinda kay estudyante? Ay, wala na po. Kailangan nilang ilagay na yan sa kantin kasi doon na lang dapat nakalagay yan. Hindi na dapat sila mismo ang nagtitinda. Yung ice candy, yung nasa isang sulok lang naman Wala na po ba yan? Bawal na. Wala na po. Okay, panghuli na lang. Ano hong kaibahan ng opening of classes ngayon kumpara sa mga nakakaraan? Meron bang pasalubong sa mga estudyante ngayong opening of classes? Una, naibalik na natin sa June yung opening. So, yun yung first from pandemic po, naibalik na natin sa June yung opening natin. Pangalawa po, sa mga teachers natin, ang may mga good news po tayo sa mga teachers natin na diba, mabibigyan sila ng mga medical allowance at 67,000. Likely, magkakaroon sila ng performance-based bonus. Nininegosyo lang natin yan sa BBM. And then, yung mga schools po natin, madidibidira na sila ng mga smart TV. So, tapos po, may yung mga teachers natin, in the coming years, mabibigyan po sila ng matigi isang laptop yung mga teachers. Wow! Yung laptop na magandang klase, yung laptop, Ay, opo. Sisiguraduhin natin na maganda yung laptop. Promise. Asek, promise, Asek, maraming salamat sa update. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Maraming salamat. Asek Roger Masapol ng Department of Education. Ayan, Live ba yung video natin kanina, Mother?
Yung mga pumapasok, yung pumapasok na sa kaaga, talagang mga excited ng mga bata. Tas ang gaganda ng mga uniforme. Ganda. Malamang sa Makati yan. Malinis na malinis eh. Ayan, ito. Saan school to? Mother, saan school to? Ito, Barrio Obrero. Sa Obrero. Barrio Obrero Elementary Sa Maynila. School. Tingnan Sa Maynila. Oo. Ang lilinis. Ang ganda pa talaga pag mga may naka-uniforme, mga Saka, estudyante. mainam din, may naghahatid. Ayan, may mga naghahatid. Mga nanay, anak ha. Ayun, tinan mo, yung nanay, ang laki na nung anak, nihahatid pa. Hindi Hindi. katulad natin na kumbatsero nung tayo nag-aaral Wala, hindi man ako nihatid ni nanay eh. Sabi siguro na, ihatid ka, yan lang yung Ayan eskwela. na, sa tapat lang. Tapos naka-chinelas ka lang. Kayo, nakasapatos pa kayo. Ayan, Pabagbag pa kayo. Kami, hawak isang notebook lang dala namin. Back to school ang ating mga estudyante. Mamaya sa pagbabalik ko ng 2x2 at ng ACS Balita, makikibalita naman tayo dyan sa problema sa bakbakan ng Israel at ng Iran. Oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jalamtang, Lakam, Samkauhun, 6:39 na umaga. Distribution ISO certified. Maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumitman siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:44 ang ating oras. Tuloy ang ACS Balita. Plano ng Embahada ng Pilipinas sa Israel na i-repatriate ang mga Pilipino doon sa pamamagitan ng land o sea travel. Ito'y dahil sa kasalukuyang sarado ang airspace ng Israel at Jordan dahil sa nagpapatuloy na tensyon. Ayon kay Philippine Ambassador Eileen Mendiola Rao, nakatutok sila sa pag-monitor sa sitwasyon sa Israel at pinag-aaralan nila ang contingency plan para sa pagpapauwi sa mga Pilipino oras na lumala pa ang sitwasyon. Handa na rin anya ang essential goods na i-preposition sa iba't ibang lokasyon sa Israel bilang paghahanda sa posibleng repatriation. Kaugnay niyan, may makakausap tayo mula ito mismo sa Israel, kumbachero, isang kababayan natin. Go ahead, kumbachero. Si Vera Cruz ay nasa linya po natin. Vera, magandang anong oras ba ngayon? Magandang hating gabi sa inyo dyan sa Israel. Sa Israel. Madaling araw po. Tama. Mga anong oras ngayon, Vera? 1:48 po ng madaling araw. 1:48 ng madaling araw, ano? So ang ang diferensya pala natin 5 oras. 5 hours. Po. Saan ang specific location mo, Vera? Sa Ra'anana area po. Central District po. Gaano kalayo ito sa Tel Aviv? Siguro mga 1 oras po. 1 oras na by car, ano? By car. Kumusta kayo? Kumusta kayo ngayon dyan, Vera, at ang ating mga kababayan? So sa lugar ko naman po, medyo safe naman po kasi meron naman kaming proper bomb shelter na ano. Pero siyempre, kakaba-kaba po tayo. Pero malaki po yung tiwala namin sa IDF, sa Israel Defense Force. Okay, sa mga nakaraang araw na yan, ano bang mga obserbasyon mo, ano experience mo nung umaatake na ang Iran sa Israel? So nakakatakot po, siyempre, dahil malalakas yung mga pinapakawalan nilang mga missile kaysa sa mga ibang missile na nagaling sa mga ibang kalaban. Napapanood namin sa mga video dito antindi parang umuulan ng apoy sa ilang video na napanood namin.
May parte bang may mga missile bang malapit sa lugar mo na bumagsak? Awa naman po lang Diyos sa lugar ko dito, sa area ko wala naman po ako nabalitaan na apektuhan. Dito sa area ko po. Yung mga Mabuti, yung mga naririnig, paki-describe mo sa amin yung mga naririnig mo, mga pag may mga atake yung Iran. Mga nakikita mo, ano mga nakikita mo? Marami pong mga balita, mga dahil sa mga Facebook na pinapakita. So, para po hindi ako masyadong kabahan, hindi ko masyadong pinapanood Ganun na lang ginawa mo. Tama din naman. Hindi, pero hindi ba kayo lumalabas ng syudad ngayon? Sa ngayon po, meron po silang procedure po na wag muna lumabas hanggat maaari. Nasa safe area lang po tayo hanggat maaari. Paano Paano mga trabaho? mga trabaho nyo, mga pangangailangan ninyo, paano nyo Ano po ako? Live-in caregiver po ako. Nasa bahay po ako nagtatrabaho. So, Okay. halos lahat naman ng kailangan ko nandito. Wala namang problema. So, nandiyan ka mismo pala sa iyong pasyente. Stay in. Stay place po. Oo, okay. Opo, stay in po. Stay in, Yung mga nababalitaan na tinatamaan ng mga missile, anong mga partikular na lugar sa Israel 'yon? Sa ngayon po, parting norte po. Norte, Parting norte ng Israel. Ano 'yun? Opo. Haifa, ganon, mga ganong yun, Ganyan po. Opo. mga lugar na ano. Yung Sa pagkakaalam mo, maraming Pilipino doon sa lugar na 'yon. marami po. Nagkakakontakan kayo ng Philippine Embassy dyan? Meron ba kayong linya na every now and then tinitingnan o kinukumusta kayo ang inyong kalagayan? Opo, may mga post naman po sila na para tawagan namin ang case of emergency. At may mga group din po kami na may nag-a-assist namin para in case of emergency may magtatawagan kami. Anong gagawin namin? Nagse-set up na ngayon, naghahanda na ang pamahalaan natin para sa repatriation. Ikaw ba, kung tatanungin ka, magpapa-repatriate ka na ba, Vera? Hindi pa po. Siguro po matindi po ang pananalig ko sa Panginoon na maging maayos po lahat. So, sa ngayon po, wala pa po sa isip ko. Gaano ka na ba katagal dyan sa Israel na nagtatrabaho? May higit 3 taon pa lang po. 3 taon. Kumusta naman yung mga pinaglilingkuran mo? Mga Israeli ba sila? Ano po, American Jews po ito ngayong amo ko po ngayon . Napakabait po nila. Yung, Parang pamilya po ang turo nila sa akin. Ay, nako, mabuti naman at naka-tiyempo ka ng ganong klase ng bossing, ano? Tapos may nabanggit ka kaninang shelter. Ano ba yun? Ano itsura nung shelter? Pwede mo ba i-describe sa amin para hindi namang kamakabahan, mga kamag-anak mo, hindi kinakabahan? Opo, sige po. Parang ano lang po siya . Parang isang small, maliit na kwarto. Parang kwarto lang din siya. Oo. Pero matibay po yung pintuan niya. Bakal po yung bakal. Solid na bakal na mahirap diba . So, ano yun? Part mismo ng bahay ng American Jews na employer mo yon o yun provided ng gobyerno? Part po ng bahay nila yan. Part ng bahay. May ganun pala talaga. In case na may Marami po rito, meron pong shelter. Halos lahat ng bahay. Kumbaga, takbo lang kayo doon kapag ka may problema na, ganun. Pag may alerts na po, may alerts na po kagad dito sa cellphone, mag-alerts po na kailangan namin pumunta sa shelter. Naging party na nung disenyo. Kaya ready po kami. Ng bahay. Dito ba, taga saan ka ba rito sa Pilipinas? Dito sa atin? Bali po ako, pinanganak po ako sa Cavite, pero ngayon yung pamilya ko nasa Nueva Ecija. Nueva Ecija, oo. Yung pamilya ko po, pero pinanganak ko sa Cavite. Ilan na anak mo, Vera?
Isa pa lang po. Isa pa lang. Bago pa lang. Ilang taon na? Bago pa lang. 6 po. Aba, 6 na taon. So mula nung umalis ka, hindi ka pa umuwi. Hindi pa po. 3 years. So nung umalis ka, 3 taon pala yung anak mo. 6 years old na. Opo, 3 taon po. Sige, kausapin mo yung mag-iina mo. Mag-ina mo kung nanonood sa atin ngayon. Go ahead, Vera. Baka sila nag-aalala din. Pati yung iba pang kapamilya mo rito. Brenda, yung asawa ko, mahal. Kamusta kayo dyan? Si King James, yung anak ko. Nanay ko, si Aida Cruz. Kuya ko, si Junior. Ate ko, si Arden. Okay naman po kami dito. Awa po ng Diyos. Nasa safe area ako. Alam niyo naman po na mataas ang pananalig sa Panginoon na malalagpasan po natin po. So huwag kayo mag-alala. Ginagawa po lahat ng Israel Defense Force ang kanilang makakaya para protektahan yung mga tao ng Israel. Yan po. Okay. Partner, salamat. Salamat, Vera. Thank you. At mag-ingat kayo palagi dyan. At kumusta sa mga kababayan natin dyan. Thank you. Salamat po. Gandang umaga. Si Vera Cruz, isang kababayan natin nagtatrabaho dyan. Ano yung lugar niya? Ra'anana, Israel, Central District. Mabuti naman at safe sila doon sa lugar nila. Pero kung magre-repatriate, sabi niya hindi pa. Hindi pa muna. Mukhang okay naman ang sitwasyon niya kasi. Naalala ko tuloy yung iba nating kababayan dating nire-repatriate mula sa Libya. Sa Libya nung inaatake ng todo sila Gaddafi. Ng Muammar Gaddafi, di ba? Ano sabi nung kababayan nating Pilipino? Dito raw mamamatay ng dilat sa gutom sa gutom. Doon may chance pang mabuhay. May ganun ang sitwasyon ng ating mga kababayan. Ay nako. Naghatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. RH Quality. ACS. Tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. Kabilis ng oras, mag-aalas 7 na ng umaga. Nako, late na. Late ka na. Yung mga batang nasa bahay pa, ha? Hindi, sabi, mamayang hapon papasok namin. Ay, mga pang-umaga, ay late na kayo. Mamaya, papasadahan natin ang ating mga RH reporters. Gaano kaya kadami na naman ang mga estudyante per classroom, ano? Oo, malalaman natin. Sige nga. Kasi alamin natin mamaya kay Val, kay Edniel, tsaka kay Boy Gonzales. Di ba may incidents pa nung nakaraan kong batyero, mga reports na umaabot pa ng mga 70 o 80. Meron pa nga 80. 80 students per classroom. Tapos sa isang classroom, talikuran. May nagkaklasing dalawang teacher sa magkabilang dulong ganon. Paano magkakaintindihan yun? Kaya ngayon, yun namang wala man talikuran kong batyero, iniisip ko tuloy bigla, kung ang standard size ng classroom ay 63 square meters lang, ang liit nun. Ang liit nun para sa isang sa mga 70 o 60. Maliit na yon o siksikan na yon. Palagay ko yung kakasya lang doon mga 40. Mga 40, medyo maluwag-luwag ng konti, no? Saka yung kumbatsero, hindi na pala ngayon desk, hindi katulad nung inabutan natin nung araw, desk. Yung bang
magkatabi kayo, merong Mas mahabang ganon. Mahaba, may lagay ng ulam sa ilalim na ganyan. Oo, tama. May lagay ng ulam na ganyan. Taguan ng baon. Taguan ng baon. Ngayon hindi na Isa-isa na. Individual na. Para may armchair na ganyan. Oo, ganun na. Armrest na ganyan. Para nailalayo rin at walang kopyahan. Walang kopyahan. Kaya nga panahon ni Val Gonzales, ganun sisilip, kunwari magkakamot lang ng gano'n si Val. Pero nakatingin pala doon sa papel ng katabi. Sabi naman ni Boy Gonzales, magkakamot din nagkatitigan pa. Pawis na pawis. Kung mag-e-examine, pawis na pawis. Saka maganda nung araw, kumbachero, nabanggit ko rin ito nung wala ka. Nung isang linggo, sabi ko, ang mga estudyante noon ay sinasanay na sila o tayo ang naglilinis ng silid-aralan. Ayun, Oo, sinasanay ka, hindi ka para pahirapan, kundi disiplina. Hindi para alilain o dahil sa walang janitor ang eskwelahan. Hindi. Tinuturuan ka. Ng yun, tinuturuan ka na maging responsable. Tayo noon, tayo nag-aaral, bisit na bisit tayo noon. Oo. Pero hindi natin namamalayan na yung pala nagiging parte ng ating pagkatao na kailangan pag meron kang ginamit, lilinisin mo. Pag meron kang gagamitin, lilinisin mo. Diba? Yun ang training. Training para sa maging mas maayos na tao ka, na nilalang ka. Sa halimbawa, kung bachero, ikaw ang magbubura ng mga may loko-lokong nagsulat sa pader ng classroom ninyo, sa dingding, isipin mo, hindi ako magsusulat para wala akong nililinis na ganito. Totoo yun, diba? Halimbawa, yung desk mo, di ba, kung bachero, yung pakiling. Yung may... yung dahon ng pakiling, yun ang pang-iisis mo. Pang-iisis. Pang-iisis mo, ayun, pag may... Diba? Dahil puro sulat. Puro sulat. Dahil yung mga nakaraang estudyante na sinundan ninyo ay puro hamog. Kung ano-ano mga isinusulat sa desk. Yung mga hindi natin alam nung bata tayo na parte na ng edukasyon natin. Totoo. Parte na ng pagsasanay sa atin. Tayo man, siguro, maski ngayon yung CMT, yung CAT. Nung tayo ang nagsi-CAT, busit na busit tayo. Binibilad lang tayo sa araw Binibilad ka. Tapos sisigaw-sigawan ka lang ng tontong kanan. No! Lakad, pasunod! Sisigaw-sigawan ka lang ng ganon. Pero yung disiplina itinatatak nun. Kaya nga tayo, ngayong naging magulang na tayo, ang gusto natin, mga anak natin, dumaan sa ganon. Hindi para makipagigante. Hindi para makipagigante, kundi nakita natin kung gaano ka-importante na nag-i-instill ng disiplina, karakter, building of character, yung ganong klase ng mga experience. Kaya yung mga mami dyan, mga daddy dyan na umuwi yung anak nyo, nagsusumbong yung anak nyo na pinaglinis siya, pinagbunot siya, pinagwalis siya. Napakadalas ko mapagbunot nun sa fourth year high school ako sa Rizal High School. Diba? Napakataray nung advisor namin. Ano pangalan? Ako na rin napagdidiskitahan. Sabi, class president ka, di ba? Magbunot ka. Ako nga class president Oo nga, magbunot ka. Leadership by example. Leadership by example. Kaya yung mga ulitin natin, yung mga magulang na halimbawa, dumating sa anak mo, nagsusumbong, pinahirapan po ako ng teacher ka. Anong pinahirapan? Pinagbunot ako, pinaglinis mo ako. Ikaw galit na galit ka naman. Ba't pinagano? Hindi. Maganda nga yun at inutusan yung anak mo para pag inutusan mo na rin sa bahay mo, mapapasunod mo na. Ganun lang yun. Minsan kasi hindi natin yung magulang hindi hindi makapagdisiplina ng ganun sa anak dahil laging ang naghahari yung pagmamahal doon sa anak. Parang bine-baby yung anak. Pero iba yung may training na ganun. Kailangan may intervention ng teacher ng eskwelahan. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tama, sabi ni Tito Albert Nagales. Tama, ganyan din kami noon. Mga Talaga. teacher, mga experience natin. Ngayon, susugod ka agad ang magulang at aawayin ng teacher. Bakit nyo ginanito? Bakit? Saan napupunta? Binabayad namin. May Mga ganun pa. di ba? May ganun pa. Hindi niya alam. Kasama yan sa binayaran mo. Tinuturuan ko yung anak mo. Baka paano kung sagutin ka ng teacher na ganun eh. Magsabunutan pa kayo. Patay ka. Oras mo natin. Hoy, Kapopoy! Kapopoy! Direk, Popoy! 6 na minuto na makalipas ang 7 na umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Bakbakan sa pagitan ng Iran at Israel nagpapatuloy. 4 na Pinoy sugatan sa missile strike ng Iran, repatriation ikinakasa. Mahigit 27 million na estudyante balik eskwela. Seremonya pangungunahan ni na Pangulong Bongbong Marcos at DepEd Secretary Sani Angara. Pagpapaliban sa barangay at SK election sa Disyembre, pinabibito kay Pangulong Bongbong Marcos. 5 minor de edad na biktima ng online sexual abuse nailigtas ng NBI sa Davao Oriental. Babaeng pasahero huli sa halos 30 milyong shabu sa NAIA. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. sa detalye ng ating mga balita. Plano ng Embahada ng Pilipinas sa Israel na i-repatriate ang mga Pilipino roon sa pamamagitan ng land o sea travel. Ito'y dahil sa kasalukuyang sarado ang airspace ng Israel at Jordan dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Iran. Ayon kay Philippine Ambassador Eileen Mindiola Rao, nakatutok sila sa pag-monitor sa sitwasyon sa Israel at pinag-aaralan nila ang contingency plan para sa pagpapauwi sa mga Pilipino sa oras na lumala ang sitwasyon. Handa na rin anya ang essential goods na naka-preposition na sa iba't ibang lokasyon sa Israel bilang paghanda sa posibleng repatriation. Na-rescue ng NBI ang 5 minor de edad na manay-biktima ng online sexual abuse sa Davao Oriental. Arestado sa ikinasang operasyon ng NBI ang isang lalaki at mag-asawa na napag-alamang mga magulang mismo ng mga batang biktima. Na-recover ng mga otoridad ang ilang cellphones, tablet, computer na may webcam setup at iba't ibang klase ng sex toys. Sa ngayon, nasa custody na ng DSWD ang mga minor de edad habang naharap naman ang mga suspect sa kasong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse Act. Patuloy ang bakbakan sa pagitan ng Iran at Israel. Sa pinakahuling datos ng Magen David Adom Rescue Service, umabot na sa 14 ang nasawi sa Israel dulot ng Iranian strike at nananatiling sarado ang pangunahing international airport at airspace sa nasabing bansa. Sa ulat naman ng Health Ministry ng Iran, 224 na ang nasawi simula nang umatake ang Israel noong Biyernes. 1,200 mahigit ang sugatan at nasa 90% sa mga nasawi ay sibilyan. Kabilang sa mga namatay ang intelligence chief ng Iran Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC at 2 general. Handa ang DepEd na i-accommodate ang higit 27 milyong enrollees ngayong taon sa harap ng nagpapatuloy na mga hamon sa edukasyon. Pangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos at Education Secretary Sani Angara ang seremonya
para sa opisyal na pagbubukas ng klase sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Singalong, Maynila. Kakanta pa yata kayo dito. Sa Singalong, Maynila ngayong araw. Nagulat siguro si Ara. Singalong pala yun. Alam mo si Ara, taga Bicol to. Sa kabuuan tala sa bansa, may 15.42 milyong enrollees sa elementarya. Mahigit 8 milyon sa junior high school at 4.17 milyon sa senior high school. Samantala, kabilang sa mga suliranin na patuloy na tinutugunan ng pamahalaan ay ang kakulangan ng 165,000 na classrooms at 56,000 na mga guro. Gayun din ang kakulangan ng learning resources. Umarangkada na ang pagsisimula ng klase para sa school year 2025-2026. Alas 6 pa lamang ng umaga, idagsana ang mga estudyante at mga magulang sa mga pampublikong paaralan para sa unang araw. Pangungunahan ni Pangulong BBM ang kick-off ng Oplan Balik Eskwela 2025 sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Singalong, Maynila. Singalong nga pala ito. Higit 27 million students ang inaasahang magbabalik eskwela ngayong araw. Kaugnay niyan, puntahan natin ang ating mga RH reporters. Diyan sa San Francisco Elementary School, sa QC ito, no? Nasunog pa eskwelahan. Nako po, nanang ko po. Kung kailan magpapasukan. Paano ngayon yan? Alamin natin ang sitwasyon doon. RH5, Val Gonzales. Kamin Val! Jerry at Anthony, imbis na sa loob ng classroom, ay pansamantalang dito muna sa isang forward court ng San Francisco High School dito sa Barangay Santo Cristo, Quezon City. At pansamantalang isinasagawa itong orientation nitong mga pang-umagang klase ngayong unang araw ng pasukan. Ito ay dahil sa nasunog na dalawang palapag na gusali, Jared Anthony, kahapon ng tanghali o umaga at napula dakong tanghali. Ang nandito ngayon na nakaupo sa simento ay itong mga pang-umagang klase na nasa mahigit 300 mga estudyante. Ayon dito kay Mr. Lynn Cedilla, ang school sa Division Superintendent ng San Francisco High School, ay 8 klase o 8 section. 8 section ngayong umaga at 8 section mamayang hapon yung apektado nitong pagkasunog nitong dalawang palapag na gusali o 20 classrooms dito sa San Francisco High School dito sa Quezon City. Yung kabuuan ay nasa more or less 600 hanggang 700 mga estudyante yung apektado na pansamantalang nagsasagawa ng orientation dito sa lugar na ito. 7,000 yung bilang ng mga enrollees ng San Francisco High School, pero ito lamang yung mga apektado. Nasa 16 na section yung apektado. Yung may tinayo ng building, Jared Anthony, dito sa likurang bahagi na intended for other purposes, pero dahil nga doon sa pagkasunog itong building kahapon ay pansamantala sa araw ng bukas, ayun na yung gagamitin. Yun ang binabanggit ng school sa Division Superintendent kanina na itong si Mr. Lynn Cedilla. Sa ngayon ay kung makikita ninyo ay distribution na ng mga school supplies ang isinasagawa dahil itong mga kahon-kahon na nakikita dito sa gilid nitong covered court na ito, ayun mga school supplies yan, Jared Anthony. Ano yan? Yung school supplies na yan ay libre? Libre. Yan ba, ganyan din ba nung nag-aaral kami? Libre bang ganyan? Wala. Walang libre nung araw eh. Kaya nga yung sinasabi natin ngayon, yung mga estudyante ay talagang pampered, no? Napakaswerte dahil lahat ng kailangan ibibigay. Ang gagawin na lang ng estudyante ngayon, pumasok at mag-aral. Ay, Val, tingnan mo nga, pwede ba nating silipin kung ano laman ng kahon? Ang laman ng kahon. Ang laman ng kahon. Ang laman ng kahon. Tingnan natin kung anong paalam ka kayo laman. Pabuksan lang natin dito sa isang estudyante. Meron. Ito yung cameraman natin mukhang malayo
Palapitin mo. Yung cameraman natin. I-zoom out mo na lang. Alika rito. Lapit ka, lapit. Cameraman. Lapit ka, cameraman. Yung laman nito. Ayaw talaga. Tumbler po. Tumbler. May Tumbler. tumbler. Tapos, Ballpen po, mga... uy, maganda yung ballpen. Tapos, may ilang notebook yan, ate. Ayan, binibilang niya ate yung Photos. walong... ilang notebook? 8 po, tapos 2 papel po. Huwang papel. Ano naman dalawang ito? pad. Ano yan? Cardboard. So may ballpen, may papel, may notebook, may tumbler. May tumbler. Ayun. Ano tatak nung ballpen? Kilometriko? Big. Yata ito. Mukhang big yata ito. Big, si Big. Ito. Ay, anong year na yan, Val? Para kasing mas malalaki na sa'yo eh. Anong year ka na? Grade 10 po. Grade 10. Ilang taon? 16 po. 16 na pala si ate. Kasi ito yung grade 7 to grade 12. Grade 7 to grade 12. Itong mga estudyante dito sa na nagsasagawa ng orientation. Ito, kanya-kanyang bigay na. Kahon-kahon. Yung Swerte, ano? Yung mga... Val, yung San Francisco Elementary School, yan yung tabi na SM, di ba? Correct, oo. Ito yung nasa... Yan bang mga estudyante ng yan ba sa mga estudyante ng San Francisco Elementary School ay pinapayagan ng makapasok sa SM? Dati naharang ng gwardiya yan eh. Iba yung patakaran dito kumpara doon sa ibang mga eskwelahan. Hindi ka po pwedeng pakalat-kalat dyan sa loob ng mall. Ng memorandum of agreement. Ayan. Ng memorandum of agreement ang eskwelahan at itong pamunuan ng SM. Kasi nga, ang ginagawa ng ibang bata, magpapaalam sa magulang, papasok, naka-uniforme, diretso na sa SM. Kasi sabi nung bata, we've got it all for you. Bawal yun, Anthony. Napakalat-kalat yung mga estudyante at oras ng klase. Meron na silang kasunduan sa pamunuan ng SM at itong eskwelahan. So, napakaswerte. Yung binabanggit ninyo kanina, noong unang panahon walang ganito. Napakaswerte kung ang local government units na nakakasakop sa isang eskwelahan ay mayroong sapat na pera at mayroong kakayahang sumuporta dun sa pangangailangan ng mga estudyante. So, sa ngayon ay tuloy-tuloy na yung klase dun sa iba pang mga classroom. Itong San Francisco High School, habang itong mga apektadong mga estudyante ay hanggang ngayong araw lang naman magsasakripisyo dahil sa araw ng bukas ay gagamitin na nila yung bagong tayong gusali dito sa loob mismo ng compound ng San Francisco School dito sa Barangay Santo Cristo sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DJ Tuna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Mamaya, pupuntahan natin ang Maynila. At dyan din sa isang sambatong pinakamalaking elementary school daw sa bansa. Ang alam kasi natin, yung pinakamalaking high school eh. Oo, dati yung Rizal High School sa Pasig. Pinakamalaking elementary school, sa Pasig din pala. Pasig din? Mamaya pupuntahan natin ang RH52 Edniel Parosa at sa Maynila si RH29 Boy Gonzales. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:20. Natinangkang ipusilit papasok ng Pilipinas. Sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency, pasado 1:00 ng hapon nang dumating ang isang ginang mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Bitbit ang 4,000 gramo ng iligal na droga na nakatago sa kanyang bagahe. Nakasiksik ito sa isang improvised black duct tape pouch at nakatago sa ilalim ng mga damit, tuwalya, kumot at comforter. Kinumpis ka rin sa pasaherong si alias Lynn ang kanyang mga personal na gamit, kabilang ang passport, boarding pass, baggage declaration form at cellphone. Kakasuhan ito ng paglabag sa Republic Act 9165
o paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Pero bakit pa hindi na binabanggit ang pangalan ng mga katulad yan? Nahuli naman Ba't babawal na bang alias sabihin lang ng mga ang binigay. pangalan yan? Alias lang, no? Si Lynn. Ano ba yan? Meron bang bagong batas tungkol dyan? Kasi katulad nung, halimbawa, may mga wanted kumbachero na maaaring makatulong ang ating mga kababayan para sila mahuli. Hindi pwedeng sabihin yung pangalan. Hindi pwede ipakita. Hindi pwedeng pakita yung muka. Paano makakatulong ang ating mga kababayan sa pagsakoti sa mga yan? Katulad nito, arestado ang dalawang individual na gumagamit sa pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa kanilang extortion scheme. Kinilala ang mga suspect sa alias Joselito, alias Joselito, at alias JJ Cafe na nadakip sa bahagi ng Parañaque City. Yung ginagamit nilang pangalan, pinangalanan, pero yung mga nanggagamit, alias. Tingnan mo na. Ito po, ito'y parang walang katotohanan ng hindi nabubunyag. Nahuli po sila ng PNP Highway Patrol Group matapos parahin ang kanilang sasakyan dahil sa illegal na paggamit ng blinker. So sa blinker nag-umpisa. Doon sila, yun ang yun naging mitya ng pagkahuli sa kanila. Ginagamit din ito ang protocol plate number 12. Engineer Tony Nanggel. Ginamit yung number mo. Protocol plate number 12. Na para sa Cabinet Undersecretary. Nasamsam sa kanila ang isang 9mm na baril, mga bala, handheld radios, 3 bulletproof vest at isang C4 explosive. May pampasabog pa. Nabatid mula kay Ambassador Lacanilao, Special Envoy on Transnational Crime, na si alias Joselito ay kabilang sa 3 na aresto sa entrapment operation sa Pasay noong March 2024. Ngunit nakapagpiyansa. Tulad niya nito, dahil hindi kilala ng mga tao, nakapanloloko pa itong mga ito. Ayan, alias Joselito lang. Puro alias. Saka isa, kapihan pa yung binigay na pangalan. Nahuli lang ito nung nakaraan. Pakidaganan mo ngayon, General Elimata. Ano pangalan ng isa? Ang JJ Cafe. Ang grupo anya ni Joselito ay nagbanta sa isang emission testing business na ipasasara ito kung hindi magbibigay ng 5 milyon. Tinan mo na yan. Kinumpirma rin ni Lacanilao na si JJ Cafe, tinan mo ang parehong tao na nagpanggap bilang undersecretary mula sa Office of the President at kaanak umano ng unang ginang upang makakuha ng kontrata sa gobyerno. Kahit namang sa anting na ng pangalan ni First Lady, wala namang cafe doon Wala namang cafe doon Malakas ba cafe mo? Samantala, kasado na ang taas presyo sa produktong petrolyo bukas, naaabot ng halos 2 piso kada litro. Batay sa pagtaya ng mga oil companies, posibleng tumaas ng 170 hanggang 190 ang kada litro ng diesel at gasolina, habang 140 to 160 naman sa kerosene. Sinisi ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran at sa pagsirit ng presyo. Noong Biyernes, binomba ng Israel ang nuclear facilities at base militar ng Iran, kung saan namatay ang ilang matataas na military officials. Gumanti naman ang Iran at binomba ang mga lugar sa Israel kung saan maraming sibilyan ang naninirahan. Kailangan daw pong ibito ng Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang pinagtibay ng Kongreso na nagpapaliban na naman sa Barangay and Sangguniang Kabataan elections na nakaschedule sana sa December 1. Ayon kay Attorney Romulo Macalintal, isang senior citizen, ang pagbito ng Pangulo ay sasalamin sa kanyang respeto sa karapatan ng taong bayan na pumili ng kanilang leader. Giit ni Macalintal, bagamat maaaring isabatas ng Kongreso ang pagbabago sa termino ng mga opisyal ng barangay, hindi nila ito maaaring extend sa pamamagitan ng pag-postpone ng halalan. Kasi pag ikaw ay nag-postpone ng isang halalan, ay talagang nilalabag mo yung karapatan ng ating mga mamamayan na mamili ng kanilang leaders. Katulad ng mga ito, nung inihalal natin ng mga incumbent barangay officials na ito, ang kontrata nila sa atin ay hanggang December lamang itong taong ito. Pero dahil sa ini-extend hanggang November, ano ang karapatan ng legislature na tayo ay i-impose sa atin
ang mga leaders na yan. Wala silang karapatan na tayo'y tanggalan ng karapatan na tayo'y mamili ng ating leader. Ang tinig po ni... sa picture ni Atty. Mac, parang hindi naman senior citizen dyan. Akala ko parang hindi ganun. Hindi, kasi meron siyang pamantayan sa buhay kong batsero eh. Ang pamantayan niya ay, the law of the heart is love. Ayun. Kaya hindi tumatanda. 7:32 ang ating oras. Balikan natin ang ating mga RH reporters. Unahin natin ang pinakamalaking elementary school sa bansa. Yan. Anong pangalan ng eskwelahan yan? RH 52 Eniel Parosa. Kami na Eniel. Jerry at Anthony, nandito nga tayo sa Nagpayong Elementary School dito sa lungsod ng Pasig. Itong pinakamalaking elementarya sa buong bansa kung dami ng mga estudyante o mga mag-aaral ang pag-uusapan. Ayon kay Principal Emilita Medina, 11,300 learners ang mayroon sila hanggang June 11, pero inaasahan sasampa pa sa higit 11,800 na mga estudyante ang kanilang maitatala ngayong unang linggo pa lamang ito ng pasukan. Sa katunayan, pati itong flag raising ceremony na tuwing Lunes ginagawa, gaya ngayon ng opening ng klase, alam niyo ba, shifting ang kanilang flag raising. Ibig sabihin, hindi lahat ng estudyante ay pagkakasahin dito sa covered court. Opo, laki talaga, ano? Oo, shifting na ng klase, shifting pa ng flag racing, pero may dagdag naman ng mga guro in fairness. Maliban sa mga discarding yan, nagigit na rin kamano sina principal ng pagtanggap ng kinder at mga grade 1 students na para na lamang ngayon sa mga residente ng Pasig upang ma-prioritize yung mga malapit sa lugar at hindi na maging crowded pa itong paaralan sapagkat ilan sa mga estudyante dati dito ay galing pa sa ilang neighboring towns gaya ng hanggang sa lalawigan ng Rizal. Pakinggan natin si Principal. Talaga nag-expect na kami sa enrollment most especially sa kinder and grade 1 kasi yan na ang gateway sa pagpasok ng mga bata kasi meron tayo mga neighboring towns sa Rizal na dati nakakapasok. Pero ngayon nag-expect na kami six requirements ng say barangay and then yung homeowner association talaga nagkapasok. Tinig ni Principal Emilita Medina, alam nyo, Jared Anthony, kagaya ng binabanggit natin kanina, ay meron silang 26 new teachers this year. Kaya yung dati, for example, yung grade 1 na overpopulated, kaya na nilang i-cater sa isang sa klase, pero double shifting yung nangyayari. Yan yung senaryo dito at sa marami pang paaralan sa bansa. Ano raw ang size per class? Ilang estudyante sa isang klase? Estudyante sa isang klase, hindi ko lang natanong Jerry, pero dito sa grade 1 for example na kanyang binibigyan ng emphasis ay 26 yung natitag. Siguro pa lamang ito at 42 sections, all in all grade 1 lamang ito 42 sections. Tingnan mo nga, 42 sections. Sa Nagpayong Elementary School. Pero dahil dito kasama magulang Jerry at katunying anong grade yung mo? Yung estudyante mo? Grade 2 po, grade 2 at saka grade 7. Grade 2 at saka grade 7. Pero hindi pang umaga. Dito, bali, ang pasok po nila, yung grade 7 ko ay alas 7. At yung grade 2 ko po, ang pasok 11:30 pa. Mga pangapon tanghali na. Yan yung sistema rito dahil mayroon yung mga, yung eskwelahan na ito, kaiba doon sa ilang school, pinapayagan nilang pumasok yung mga magulang dito, lalo na ngayong first day, para una, syempre, tignan yung pangalan ng kanilang mga anak. Pangalawa, yung mga may estudyante o may ticketing na grade 1 at kinder ay pinapahintulutan na iatid yung kanilang mga anak hanggang dito sa loob ng eskwelahan. Binibigyan din sila ng Teacher's ID. Ibig sabihin, meron silang ID o patunay na sila yung susundo doon sa kanilang mga anak sa certain schedule dahil meron ng pangtanghaling pasok tapos meron din na panghapon pa. So hindi ba pwedeng palabasin yung bata kung walang susundo? Oo, hindi pwede lalo at grade 1. Ayun, tama yan. Tapos kapag ka walang dalang fetcher's ID yung susundo, hindi pasasamahin din yung bata. Oo, correct. Yun, security ng bata. Yung video natin dyan,
bago mo matumbok yung mismong gate ng Nagpayong Elementary School, papasok ko pa sa Eskinita at Singingat. Yun nga itatanong ko. Part ba ng eskwelahan niyang may mga tindahan na mga school supplies? Hindi, yan yung pinaka-Eskinita o yung pinaka-street papasok sa eskwelahan. Yung Dotonggori. Kapag nagsabay-sabay yung labasan ng mga yan, at Akihabara yata yan may papasok na dahil may pangapong klase, may papalabas pa dahil pauwi yung pangumaga. So maghalo talaga dito sa tapat na ito itong tindahan niya. Talagang may tendency na maghalo. Kaya bibigyan ng teacher's ID yung mga magulang, lalo na para sa grade 1 up to kinder, para sa ngayon mas maayos yung sistema at mas ligtas yung ating mga learners, mga mag-aaral dito sa pinakamalaking elementarya sa buong Pilipinas. Batay na rin sa populasyon ng mga estudyante. Yan ang sitwasyon sa Nagpayong Elementary School dito sa lungsod ng Pasig. Ito sa Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. 7:37 ang ating oras. Si Boy Gonzales andyan sa Barrio Obrero. RH29, Boy Gonzales. Coming, boy! Jerry, Anthony, maagang dumating ang maraming mga estudyante ng Barrio Obrero Elementary School dito sa Limay Street sa Tondo, Manila. Bago mag-alas 6 na Diyan ka ba nag-elementarya, Boy? Ay, hindi. Sa kabila. Hindi pa kami dito nakatira noon. Akala ko, yan na mismo Doon ako sa may area ng Antonio Luna. Antonio Luna. Sa may, sa may Naging teacher mo ba si Antonio Luna? Hindi, nauna sila. O si Marcelo H. Del Pilar. Si Graciano Lopez Haina ba naging kaklase mo? Si Vic Lima, siguro kaklase mo, si Vic Lima. Si Vic Lima, nauna sa akin yan. Ganun ba? 80 na ata, bago kanina, Anthony, mag-alas 6 na umaga, kasama nga na kanilang magulang inatid yun sa paaralan, mga estudyante, particular yung sa grade 1, binabantayan pa ng magulang dahil sa naninibago pa ang mga bata. Wala naman ako nakita na umiiyak na bata na nakikipagtaka sa mga magulang na ayaw pumasok. Pero sabi ng mga guro kanina, na umaga ang pasok ng mga estudyante mula grade 1 hanggang grade 6, maliban sa grade 5, mamaya pang tanghali ang kanilang pasok. Sa labas ng paaralan, wala tayong napansin ng mga pulis na dapat magbantay ayon kay Barangay 194 Chairman, Barangay Chairman na Rogelio Loma. Baka nasa ibang school sila nagbabantay. Sinabi naman ni Chairman Loma, ang problema lang dito sa paaralan ay sumalubong sa kanilang estudyante yung tambak na basura na malapit sa paaralan dahil sa nangangamoy na dahil sa 3 araw na raw na hindi nahakot. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy. RD Cupido Asuncion. Mr. Cupido, magandang morning. Mr. Cupido. Nakatutok daw siya. Mag-a-attend ka man ng eskwela, RD Asuncion? Baka naman nagmamadali dahil flag racing Monday. Oo nga flag pala. Racing din. Baka mga RD natin, RD Ronald Tan, magandang morning. RD Ronald Tan at si Kuyang Eric Dimakulangan ng PPA. Meron ba silang flag racing dyan sa PPA? Thank you. Meron daw pinadala dito, Mother, si Eric. Eric Dimakulangan. Baka yung nakapark na barko dyan. Yun na nga siguro. Yung parang cruise. Oy, may nanalo na. May nanalo na. Punta muna natin ang nanalo. Si Sherwin Alvaro pala'y nandyan sa Laurel, Batangas. Laurel, Ate Monchet Laranyo, magandang morning. Eto na. Sherwin Alvaro, go, go, go! Yan sana kaya Kuya Tuning at Kuya Jerry. Hanggang sa magtatlong kasa na ako ng kape. Dahil sa sarap sa kaping Batangas. Oo, talaga naman ha. Sa Barangay Balakilong, Laurel, Batangas. Itong Balakilong, tignan mo naman, gubat na. Gubat na itong bahagi ng Balakilong. Pero may nakikinig pa rin ng radyo.
Ayun ho, yung kanyang radyo. Tatay, pangalan niyo po? Joel, Kagitla. Tatay Joel, Kagitla. Tatay Joel, palagi kayo nagraradyo. Opo. Ano oras kayo nagsisimula makinig? Alas 4 ng madaling araw. Alas 4 pa lang na madaling araw nakatutok ka sa radyo. At sino pa yung anak sa umaga? Jerry Baha at Latunying. Latunying at si Jerry Baha. For those at ibarang 1,000 pesos. Yay! Jerry, Latunying at Jerry. Nako, maraming salamat. At syempre dahil balik eskwela na kayo ba ipapasok? Medyo yung anak ko. Ayan, mga anak at May anak pa nag-aaral. These are its grocery yan para pandagdag pambaon sa eskwela. Salamat po. Yehey! Mawawala ang naimbag na bigas ng DZRH. Yan ang naimbag na bigas. Maraming salamat po sa DZRH. At dahil kayo maghatid sa eskwela, kailangan naka-uniforme. Ang suot ay DZRH uniform. Ito yung DZRH. Yun! Yan ang mga naman ang puti. Kahit sa dilim, kita pa rin. Para po sa mga lahat po ng tiga Balakayong Laurel, lagi po kayo makinig sa DZRH sa programa ng 2x2. Yahoo! May endorsement pa yan. Tatay Nako, maraming salamat Tatay Joel. At sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, ayun, binigyan pa tayo ng bagong pitas na papaya. Pero pagkasarap. Kaya sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo nasa sunod dating winner sa DZRH Malacat. So, March number 6, Sherwin Bato Amparo, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin! Susunod! Tito Bo! Sino itong actor-comedian na lulong daw sa sugal? Ganon? Lulong sa sugal, kaya pordoy na ngayon. Yan yung hinuhulaan ni Kuya Boy Fabiano nakaraan. Nakaraan pa. Ang tanongan niya, ano ba, pordoy? Naghihikahos, gano'n. Naghihikahos. Gipit na gipit. Pobre ngayon. Sino yan? Actor-comedian. Sugal na yan. Marami nang winasak na tahanan yan. Talaga, kapag nalulong sa sugal. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing Balita. 7:43. This time check is brought to you. Open po sa lahat ng mga professional at mga amateur photogs na may edad 16 pataas. Ayon kay PAGCOR Chair and CEO Alejandro Tenco, layon ng photo contest ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pang may kinalaman sa pag-unlad ng ekonomiya. Maaari pong magsumite ng photo entry sa ilalim ng tatlong kategorya. Ito po yung tinatawag na conventional, mobile at drone at ang lalaki ng premyo. 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. Ayun! Ay! Engineer Tony Nanggel, magandang morning. Siya si Maidi Bagayas. Na alam ang gawain ng mga tumatambay sa mga mall ng mga estudyante. Siyempre naman. At ang mga tatay po dyan na nagdiriwang ng kanilang araw na hindi po naglaba kahapon. Happy Father's Day pa rin po sa inyo. At sa mga bumati naman sa amin na hindi na po namin nasagot, alam nyo na ibig sabihin nun. Thank you! Nga pala, tayo'y ipinababatid lang po natin sa mga may malungkot na balita tayo kumbatsero, sa mga iba pang mga kamag-anakan, kapamilya, kakilala ni Ka Mariano Arrive Jr. Siya po ay pumanaw na kagabing maghahating gabi. Father's Day. Father's Day pa naman. Matapos ang pagdiriwang ng Father's Day kasama ang kanyang anak na si Mabel. Nakikiramay kami, Ate Mabel, Ate Mabs. Ayan, at anytime ay i-announce po natin ang detalye kung saan ilalagak at kung saan ang magiging burol para sa mga labi ni Tatay Mariano Jun, Papa Jun Arrive.
Karamay po kami. At magandang morning kay Secretary Art Tugade. Baka gusto niyo nang magpalit ng bubong ng bahay niyo, Secretary Art. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Oy, Ninong Dong Tolentino, baka gusto mong masubukan to. Murang-mura lang, oh. Wala pang 1 million, oh. Reliable at stylish crossover SUV, oh. Ito po yun, RD Dong. Ito po yung all-new Cherry Tiggo Cross ng Cherry Auto Philippines. Siguradong para sa iyo ito. Magkano nga yan, kumbachero? Sa presyong 998,000 pesos. Ang all-new Tiggo Cross ay isang crossover SUV ay mayroong 1.5 liter 4-cylinder engine paired with 9-speed CVT transmission para sa maswabe at fuel-efficient na drive. Ay Kuya Johnny Santos, alam mo ba na sa loob ng Tiggo Cross ay may sporty bucket seats at dual 10.25-inch multi-information and infotainment display? Aba! At hindi lang yan. Hindi rin nagpapahuli sa teknolohiya ang Cherry Tiggo Cross dahil mayroon din itong Apple CarPlay at Android Auto compatibility. Aba, ating Susan Yulo Ramos, mas convenient itong Cherry Tiggo Cross lalo sa mga long distance road trips. Yun. Kasama ang inyong mga mahal sa buhay. No problem eh. Ang ganda ng warranty nito. Meron pang roadside assistance. Ayan. Kaya Mike Santa Maria, Ate Sel, at ka Jerry Labasan, i-test drive na. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Magandang morning kay General Magtanggol Gatdula. Lagi palang nakatutok sa atin habang dating siya NBI Director. Dating NBI Director, dating QCPD Director. Yan. Mukhang may mga reshuffle na mangyayari sa PNP this week. Ayan, tama. Asahan na yan. Announcement na yan. Sa ilalim ng bagong leadership. Nasa Taguig Tenement Elementary School, si RH15 Giselle Recaport. Come in, Giselle! Sa Jerry Katingin, kasama itong Tenement Elementary School sa Taguig City sa apektado ng 165,000 na kakulangan sa mga silid-aralan nationwide. Sa panayab natin kay School Principal Maria Cheryl Fernandez, 50 silid-aralan yung kulang sa kanilang eskwelahan na ilang taon na raw nilang suliranin. Kaya yung sistema ngayon, ilang classroom daw nila, partikular mula grade 1 hanggang grade 4, yung hinati muna sa 2 para sa sabayang klase ng 2 seksyon. Pakinggan natin yung naging bahagi ng ating panayam. Matagal na po problema yun dito actually sa tenement. Oo. Kasi nga, dati kasi itong pinakamalaking school talaga. Umaabot po sa 9,000 noon ang kaya lang because of the demolition of squatters around the area, nabawasan po. Sabi pa ng school principal na sa 21 na mga teaching position yung kailangan din nilang punan sa kanilang paaralan. Bilang pangalawaan niya sa pinakamalaking elementary school, may 7,000 na pinakapag-enroll sa Tenement Elementary School at inaasahan na papalo pa yan ng 8,000 ngayong school year 2025-2026. Ang teacher position naman daw sa kanila. Ang ganda nung eskwelahan na yan, Ang ganda. Pagka, ayan, yung pinapakita mo, parang hindi eskwelahan parang kondo. Parang sogo, Maganda. Yung kulay. Parang sogo. Parang sogo daw. Parang sogo. Kulay pula. Parang so clean. So good. So good. Ay, ito naman, linis din. Gandang tingnan yung paligid ng school, Ganyan ba yung buho? Correct, Jerry, kasi hindi mo rin naakalain na kulang pala sila sa mga classroom. Pati yung daw nila, ang sabi ng school principal, yung teacher-student ratio sa kanila, 1:30 sa grade 1 o grade 3 habang 1:40 naman para doon sa grade 5 at grade 6 dahil hindi daw hinahati yung kanilang mga classroom. Kaya naman nagpapatuloy. Hindi ba okay lang yun? Hindi ba okay pa yun, Giselle? Yung 1:30, 1:40? Yung correct, yung 1:30, parang iyan yung standard. So kapag lumagpas na dyan, yun yung
yung medyo may problema na tayo. Siguro yung mga nasa 1:40, ayan, yung 1:30 standard pa yan. Yung problema nila, yung 1:40, yung grade 5 hanggang doon sa mga grade 6 students. Kaya naman nagpapatupad daw ng ilang shifting yung paaralan kung saan alas 6 at alas 6:40 ng umaga yung pinakamaaga para sa grade 1 students at kindergarten. 4 daw yung shifting sa kinder, double shifting naman sa ibang baitang. Sa usapin ng water supply, wala naman daw problema yan sa kanilang eskwelahan at naging smooth din yung naging pagbubukas ng pasukan. Inaasahan na bibisita si Education Secretary Sana Angara dito sa Tenement Elementary School ngayong unang araw ng pasukan. So, si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! Pangunahing balita sa showbiz. Gandang dilag. Yeehaw! Uy, si Ella Tapalya, birthday pala kong Bachero. Happy birthday, Ate Ella. Happy birthday, Ella. At si Neil Badjon. Badjoni. By John. Ngayon. Happy birthday, Neil Badjon. Mga nanguhula na. Ito si Den Macarana, sinuhulaan na kung sino. Meron daw siyang kilala, nagbenta ng Rolex sa isang reseller, nabili ng 250,000. Oo, actor din, komedyante din. Talaga? Oo. Admiral Adeluis Bordado, magandang morning. George Maray na aga. Marami siyang Lucero ng Immigration, magandang morning. Marami siyang binanggit dito na may kinalaman sa mga father, kumbachero. Meron daw bagsik. Bagong alyansa ng mga ginoong sinasaktan at inaapi ng kabiyak. Puksa. Pambansang unyo ng mga kalalakihang sunod-sunuran sa asawa. Sumpa. Marami ng grupo. Sama-samang unyo ng mga masunurin at pasensyosong asawa. Ito uhaw, dati ko nang narinig to. Uhaw. Union of Husbands Afraid of Wife. Yusafe. Alam mo ba yon? Ano? Under sa asawa forever and ever. Yung Pogi. Ano? Pambansang organisasyon ng mga gwapong ina-under. At yung RAM, right away, madam. Right away, madam. Thank you, Admiral Adeluis Bordado. Si Johnny Santos daw, doon daw siya sa Pogi. Ayun. Sino ba itong actor, comedian na lulong sa sugal? Kaya gipit na gipit ngayon. Hatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Katunying at Jerry. Nalungkot naman ako dito sa balitang nakarating sa atin na kung saan ang isang kilala at mahusay na aktor ay nalululong daw sa sugal na siyang dahilan kung bakit bumagsak ang kaniyang pananalapi na kung saan naghihirap umano ang naturang aktor. Kung tutuusin umano ay dapat hindi daw naghihirap at hindi kinakapos ng pera ang naturang aktor dahil kahit paano ay may mga racket naman ito pasulpot-sulpot. Pero sa nangyayari daw ay talaga naman daw ay nag-i-cause ngayon ang nasabing aktor dahil na rin sa kanyang kapabayaan o dahil na rin sa kanyang pagkalulong sa pagsusugal. Well, hindi lang mga kagamitan ang naibebenta na rin daw ng naturang aktor, maging yung mga ganon? Pati mga ari-arian, mga ganon daw ang nangyayari. Oo, talaga. Kawawa naman. Tumisira talaga. Sugal. Oo, sugal talaga, no? Sino ba yan? Clue! Aktor na bida sa atin. Sino daw? Ano daw? Ang kanyang initial, isa lang ang ibibigay ko. Una sa alpabetong Pinoy, ang kanyang name to. Ayan. Yan ang ating DZRH of Status News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, muna sa balita. Inuhula. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!